our family started a small trading company. We basically import used trucks and used heavy equipment from Japan and some other countries, and we sell it retail in Manila. Sa Malinta pa kami nag-umpisa. Dati itong kumpanya na to, maliit lang. Medyo maliit lang talaga yung office namin. Din sa operation side, meron kaming 15 na tao lang. And then sa trabaho, masaya, sama-sama, tulong-tulong. Hindi ko makakalimutan dahil napakasyadong yung trust ng mga boss natin sa mga empleyado. Then a year after, nagkaroon ng devaluation ng peso. So, nagkaroon kami ng crisis during that time. Na kinakailangan na yung company ay mag-cost cutting. Sa isang linggo is 3 days na lang yung pasok namin dahil sa hirap ng buhay. And then halos walang dumarating na unit. Pero matatag kami na hindi kami aalis at hindi namin iiwanan ang kumpanya. Pero ang maganda doon ay hindi nawalan ng trabaho yung mga empleyado. Kasi kinaya naman ng company na matulungan siya. But sila si boss, gumawa sila ng way and other venture na para masustain. That crisis, yan yung naging way to venture ni Empire, ni Primeline, and the first Empire Trucks, and to auction industry. Tapos nung naka-recover ang kumpanya, ayun, sunod-sunod na ang blessing na dumating sa kumpanya, pati kami na-blessingan. Hanggang sa dumating dito sa Subic, ayun, lalong lumaki ang kumpanya dahil sa mga tao din na nagmahal. Ang company pala before is International Auctioneer. Nung nagsarili sila boss, ito na yung United Auctioneers. "17, 18 years after, we are now the biggest auction company in the Philippines. We are the first company na remanufacturer ng trucks na-certify ng ISO. So, masabi ko na sobrang laking milestone yun. Sa paglago ng kumpanya, marami nag-request na magkaroon ng auction sa Cagayan. Maraming tumangkilik na magkaroon ng auction sa Cagayan. In February of 2017, United Auctioneers will hold its first auction outside of Subic Bay, Freeport, which is in Davao City. Sa community naman, napakalaking naitulong ng United Auctioneer dahil sa maraming natulungan. May mga binibigyan tayo ng CSR katulad sa nagpagawa tayo ng school. Mayroon mga natutulungan pag nasasalanta ng bagyo. Sila boss, lahat yung support nandoon. So, we're conducting regular CSR and balik eskwela. Mostly balik eskwela and yung mga elderly. So, nagsusupport din tayo sa kanila. And yung mga bata na mga less fortunate at saka yung mga napabayaan. Isa pa sa mga naging challenge na napagdaanan ni UEI, actually hindi lang si UEI, yung dumating yung pandemic noong March 2020. Na-stop yung operation dahil mandated na mag-stop. Napaka-challenging yun dahil hindi hinayaan ng company na mawalan ang mga empleyado ng trabaho. So, 2 buwan yun na wala kaming pasok. Pero sobrang generous yung aming mga bosses na lahat kami pinasweldo kahit wala kaming operation. Yun yung nagkaroon ng online auction. So, ang daming discussion until na finalize, sa awa ng Diyos, talagang naging okay yung online auction namin. And doon din nagka-idea kami to upgrade with a hybrid auction. So ngayon, CUA, ngayon, currently, from crisis, napunta sa success na. Kasi we're doing both online and on-site auction, which we call nga hybrid auction na ang meron si UEI ngayon.
Sobrang laki ng impact ng United Auctioneers, especially to our small and medium enterprises because they were able to run business with the small capital. Malaking tulong din yung ating mga products sa mga businesses nila. At saka kalidad naman yung unit ng UAI. Moving forward, we will continue to strive to make United Auctioneers the best place for employees to work in. We would like to continue contributing to the community where we do business in, and we would like to be a major player in the continuing economic growth of the Philippine economy. A few years more down the line, we plan to go regional, some other countries within Southeast Asia and perhaps Asia. United Auctioneers, happy 25th anniversary. Happy 25th anniversary, United Auctioneers. Happy 25th anniversary, United Auctioneers!